dried pork or daing na karne. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa ating mga video. History sa pagbibilad ng karne. Ang pagbibilad ng karne ay ginagawa noong unang panahon para mapreserba ang mga pagkain. Ibinibilad o isinasabit ang karne sa matinding sikat ng araw sa loob ng mahabang panahon. Ang nakaimbento ng prosesong ito ay si Cato the Elder na namuhay noong mid-3rd century BC o 250 BC. Dahil nagkaroon ng kakapusan sa pagkain, ay nag-isip si Cato ng paraan upang mapreserba ang mga ito. Si Cato ay isang matalinong tao at siya rin ay isang military leader at makapangyarihang politiko. Mahilig magsulat si Cato tungkol sa agrikultura at doon niya naisulat ang prosesong ito. At ito naman ang sariling version ng ating dried pork. Mga sangkap: bawang o garlic. Tadtading mabuti ang bawang. Asin or salt. Ito ang magbibigay ng alat. Asukal or sugar. Ito naman ang magbibigay ng tamis. Paminta o black pepper. Ito ang magbibigay ng anghang. Suka or vinegar. Ito naman ang magbibigay ng asim. At eto na guys, ito na ang pork o karne. Tara, umpisa na natin. Ilagay na natin ang suka. Isunod na natin ang paminta. Lokal na pampatamis. Isunod na natin ang asin. Haluing mabuti hanggang sa matunaw ang asin at asukal. Ilagay na ang bawang. Pagkatapos haluin ang mga sangkap, kumuha ng tuyong lagayan at doon ihalo ang karne.
Tapos haluin ang mga sangkap sa ref overnight. Puti na ang ating karne. Naluto na ito ng suka. Pwede na natin itong ibilad. Ihanda na natin ang ating bilao. Ayusin isa-isa ang mga karne. Hiwa-hiwalay dapat ang mga karne para madaling matuyo. Siguraduhin nasa tapat ito ng sikat ng araw. At dapat malayo sa alaga nating mga pusa. Yan guys, naluto na ito sa sikat ng araw. Moments later. Tikiman na! Vanjo Merano po ng PanlasangPinoy.com. Welcome sa ating negosyo video series kung saan ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa skinless longganisa. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade na garlicky, ito yung maraming bawang, na skinless longganisa. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Ground pork o giniling na baboy. Mas maganda kung mas matabang parte ang gagamitin natin para dito. Ito naman yung dark brown sugar, paprika, mantika. Kailangan din natin dito ng asin, ng ground black pepper, at ng maraming bawang. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para matutunan ang paggawa nito? Tara, umpisahan
umpisa na natin ang paggawa ng skinless longganisa. Ang una natin kailangan gawin ay i-prepare itong bawang. Didikdikin lang natin ito. So paghihiwalayin lang natin itong bawang. Pagkatapos ay babalatan lang natin ito. Pagkabalat, unti-unti na nating dikdikin itong bawang. At mas maganda kapag nadikdik na talaga natin itong mabuti. Yung tipong durog na, nang sa ganun ay mabilis na lumabas yung lasa nito. Kailangan lang natin ng konting tiyaga sa prosesong ito. At ginagawa natin ito dahil importante na mapalabas yung lasa ng bawang. At kapag nadurog na natin o nadikdik na natin mabuti yung bawang, hiwain lang natin ito ng malilit na peraso. Ngayon naman, pagsama-samahin na natin lahat ng mga ingredients. Ito na yung giniling o yung ground pork sa isang bowl. Ilagay na natin dito yung ground black pepper. Ilagay na din natin dito yung asin. Ang gamit ko dito ay coarse na sea salt. Pwede kayong gumamit ng rock salt dito. Ito naman yung paprika. Smoked paprika ang gamit ko dito. Nakakatulong tong magbigay ng lasa at ng kulay. Pero optional lang tong ingredient na to. Ibig sabihin, pwede kayong gumawa ng longganisa na wala ito. Ito naman yung ating dark brown sugar. O yung asukal na pula. Ayan, di ba ang longganisa masarap kung medyo matamis din. Kaya nilalagyan natin ito ng asukal. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung bawang na inihanda natin kanina. Yung dinurog natin at hiniwa lang ng maliliit na peraso. Ayan, ready na to. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas maganda kapag nadurog natin ito mabuti at nahiwa ng maliliit na peraso. Nang sa ganun ay mabilis na kumapit yung lasa nito dun sa ibang mga ingredient kapag hinahalo na natin. Ngayon naman ay maglalagay lang ako dito ng mantika. Ang gamit ko dito ay canola oil, pwede kayong gumamit ng vegetable oil dito. Imbis na pork back fat o yung additional na tinadtad na taba ng baboy, gumagamit na lang ako dito ng mantika. Ito na yung mga kailangan natin. Hindi na natin kailangan dito ng curing salt. Ang importante dito ay mahalo natin ng mabuti lahat ng mga ingredients. Kinakamay ko lang to pero nagsusuto ko ng guwantes. Pwede rin ninyong haluin ito na may hawak na kutsara. Yung kutsara yung pangahalo ninyo. At kung gusto ninyong mahalo ito mabuti nang hindi kayo napapagod, pwede kayong gumamit ng stand mixer dito. Sa puntong ito, ready na itong mixture natin. Nahalo na natin itong mabuti. Pero kung mapapansin niyo, medyo malagkit pa to. Kaya ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko muna itong bowl. Pagkatapos ay re-refrigerate ko lang itong longganisa mixture ng mga 2 oras. Tamang-tama lang yon. Pagkatapos pwede na natin itong i-mold o kortehan. Sa puntong to, ready na itong longganisa. Napalamig na natin ito ng 2 oras. Kukuha ako dito ng scoop para naman talagang uniform yung sukat natin. Maglalagay lang tayo ng wax paper sa isang flat na surface at ilalagay na natin yung scoop ng longganisa mixture dun sa ibabaw ng wax paper. Titiklupin lang natin itong wax paper hanggang sa makover na natin yung longganisa. At ito yung ating secret na tool. Isang perasong card, kukuha lang tayo. Pwedeng credit card, pwedeng membership card, pwedeng ID card. Ayan ha. Ang gagawin natin, hawakan natin yung dulo ng wax paper habang tinutulak natin ang card yung ibabang bahagi nito. Mapapansin niyo, habang tinutulak natin, nagiging cylindrical na yung shape itong ating longganisa mixture. Ang kagandahan pa dito sa card, bukod sa nakakatulong na to sa pagkorte sa longganisa, pwede pa natin tong gawing sukatan. Kadalasan kasi yung haba nitong ginagawa nating longganisa, pinapareho ko lang dun sa sukat ng card. Ayan, pagkatapos, ready na to. At dahil nga wax paper ang gamit natin, hindi ito magdidikit. So madali lang natin itong matanggal dito. Kukuha lang tayo ng isang plato, maglalagay tayo ng isang wax paper pot, pagkatapos ay ililipat na natin itong ating na-molde na longganisa. Gagawin lang natin itong step na to hanggang sa maubos natin yung mixture. Makakagawa tayo ng mga 26 piraso na longganisa sa recipe na to. 21 pieces itong nakikita ninyo, may natira pa kasi dito sa bowl. Ayan, kaya ang tansya ko mga 26 total.
Pagkatapos ito, tatakpan lang natin ng isang sheet pa ng wax paper, itong ating longganisa. I-refrigerate lang natin ito overnight. At pagka-refrigerate, pwede na natin itong lutuin kinabukasan. Ngayon ay na-refrigerate na natin ng overnight yung longganisa. Nagpainit lang ako ng pan at nilagyan ko lang ito ng mantika. Papabayaan lang natin uminit yung mantika. So ang gagawin natin ngayon, lulutuin na natin yung longganisa. Pinapan-fry ko lang muna yung longganisa ng mabilis lang. So lalagyan na natin yung mga longganisa na nagawa natin. So yung pagprito dito, hindi natin ito piprituhin ng matagal. Kasi ang mangyayari niyan kapag piprituhin lang natin ito, yung labas lang yung maluluto. May tendency pa na mangitim ito kagad pagkatapos yung loob magiging hilaw. So ang ginagawa ko, pinapan-fry lang natin yung outer part ng longganisa hanggang sa mag-light brown lang ito. Importante na iniikot-ikot natin itong longganisa habang pinapan-fry natin. At mabilis lang tong step na to. Basta mawala lang yung lagkit sa outer part ng longganisa. Habang niluluto kasi itong longganisa, nawawala yung lagkit dito. At the same time, dahil hindi tayo gumamit ng kahit anong binder, na-ensure natin na nagiging intact yung longganisa. Kaya naman hindi ito maghiwalay-hiwalay mamaya kapag niluto pa natin ng mas matagal. Yan, ready na to. Ang gagawin ko ngayon, maghahanda lang ako ng tubig. At pagkatapos ay ilalagyan lang natin ng tubig itong ating pan. Ibuhos lang natin yung tubig dito. At pagkatapos ay papabayaan lang natin itong kumulo. Ang ginagawa natin ngayon, pinapakuluan lang natin itong longganisa hanggang sa tuluyan na itong maluto. Maglalagay lang din tayo dito ng extra pa na mantika. Malalaman natin na luto na yung longganisa kapag yung tubig ay nag-evaporate na ng tuluyan. At kapag nag-evaporate na yung tubig, makikita ninyo yung mantika na lang yung natitira dyan. Kaya dinagdagan pa natin ng mantika kanina. So ang gagawin natin kapag nag-evaporate na ng tuluyan ng tubig, ipiprito na natin itong longganisa dun sa mantika na natira. Yan, halos malapit na tayo. Pabayaan lang natin na tuluyan na mag-evaporate yung tubig dito. Sa puntong ito, ready na yung longganisa. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate. I-serve natin kasama yung atsara. Ito na, ang ating homemade, skinless longganisa. Tikman na natin itong ating skinless longganisa. Nilagyan ko pa ng atsara para mas masarap. Ang bango, amoy pa lang longganisa na. Ang sarap. So, bilagyan natin ng konting atsara. Wow, grabe. Ang sarap nito. Napakalasa. Iba talaga yung longganisa kapag napakaraming bawang. Yung mabawang na longganisa, para sa akin masarap. At pagkatapos, tinamisan pa natin ito. So yung dalawang lasa na gusto natin sa longganisa, malalasahan natin dito. Tapos kapag nilagyan pa natin ng atsara, ito yung papaya atsara. Ayan. Lalong sumasarap. Grabe, panalong-panalo talaga itong ating recipe na to. Sana'y subukan ninyo ha. Saktong-sakto tong pang negosyo at pwede rin itong i-consume sa bahay, yung tipong pang almusal. At syempre pwede rin pambaon to sa opisina at sa eskwelahan.
Hello everyone! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng putok-batok recipe, ang chicharon. So ito yung mga ingredients natin. Pork skin, salt, and water. So napakadali lang ng ingredients. Mahaba nga lang yung proseso. But worth it naman. So umpisahan na natin yung paggawa natin. Ito ngayon yung ating pork skin. Hugasan ko na siya. Okay? So, pakukuluan muna natin ito. So, una natin gagawin, pakukuluan natin yung ating pork skin. So, ito yung kaldero. Naglagay na tayo ng tubig. Bubuksan ko na yung stove. And ilalagay ko na yung ating pork skin. Huh? So, pakukuluan natin ito for about 20 to 30 minutes. Okay, so kumukulo na itong ating pinapakuluan na pork skin, pwede na nating patayin ng apoy. Okay. Then, tatanggalin na natin yung ating pork skin. Ito na siya. Ang magiging chicharon. Okay, ngayon naman, lalagay na natin yung asin. So, lagyan lang natin ulit. Then, hahaluin natin. Okay. Next step na gagawin natin, hihiwain na natin itong ating chicharon. So, kuha tayo ng isang piraso. Then, hihiwain ko na. So, depende sa inyo kung anong size yung gusto niyo na chicharon. Pwedeng mas maninipis or pwede rin naman na ganito. So, ito yung size na gusto ko sa chicharon. Okay. Okay, so gagawin lang natin tong procedure na to hanggang maubos natin yung balat. Ngayon naman, ilalagay na natin siya sa tray kung saan natin siya ibibilad. So, i-arrange lang natin siya ng ganyan.
Okay. So ngayon, ibibilad na natin itong ating pork skin for about 2 to 3 days. Ngayon, ipiprito na natin itong ating pork skin. Okay, so mainit na yung ating mantika. Pwede na nating ilagay itong ating binilad na pork skin. Lagay ko na siya. So, luto na yung iba. Kukunin ko na siya. Yan. Putok-batok ang ating chicharon. Yan, kapag nag-stop na yung pagputok-putok na sound, ibig sabihin luto na siya. So, pwede na natin kunin. So, again, lulutuin ko na yung iba. Okay, ito na ang ating chicharon. Napakasarap nito. Tikman natin. Look at this. Crunchy, di ba? Ang sarap. Napaka-crunchy niya. So, napakasarap niya guys at napaka-crunchy. Gawin nyo rin tong recipe na to. I'm sure mag-e-enjoy kayo. Para sa mga matataas ang blood pressure dyan, medyo hinay-hinay lang tayo kasi ito yung putok-batok recipe na chicharon. So, thank you for watching guys. Please don't forget to share and subscribe and like this video. Follow us in Instagram at
Pagkaing Pinoy TV 1. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com at mag-join kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy Recipes. Thank you for watching, guys! Bye! Hey, welcome back to Postal Barbecue. I'm Jabin Postal, and today at the grill we're making some smoky homemade maple bacon that's absolutely phenomenal. And just like always, I'm going to put all the show notes for you in the description box below, so make sure to click down there to see everything that you need for this recipe. Also, if you like what we're doing on this channel, consider subscribing for more great barbecue recipes, tutorials, and reviews. And other than that, let's get into the cook. So today we're going to be making some delicious homemade bacon that's simple to do, just takes a little bit of time, but the end result is absolutely phenomenal. I started with that 10-pound slab of pork belly. We're currently making pork belly burnt ends with the other half, but with this one, bacon is the name of the game. We're going to be curing, we're going to be smoking. Guys, it's going to be delicious. And so the first thing that we're going to have to do is trim down this pork belly just so it can fit into our zip bag. And so I'm just going to take approximate measurements. I'm going to be cutting off probably about an inch of this fat vein that runs along here, and then probably another 1.5 inches off this side. And so I'm just going to go ahead and do that now. There we go. So with that removed, I'm just going to put it away, and I'm going to use this for something else later. So now what we're left with is probably about a 3.5 pound slab of pork belly. This is sort of your ideal size when it comes to making homemade bacon with your zip bag. So I'm just going to move this off to the side while we prepare our cure. So to make our cure for this homemade bacon, we're going to start with a 1/4 cup of kosher salt. We're going to place that into our bag. To that, we're going to add in a 1/4 cup of brown sugar. And then I'm going to be using a 1/2 cup of really delicious organic Canadian maple syrup. I'm going to place that into the bag as well. It's going to give it some really nice flavor. I'm going to be adding to that 1 tablespoon of black pepper. And lastly, we need our curing salt. This is Prog Powder number 1, and this is what's going to give it that nice red color and that bacon texture that we all know and love when it comes to streaky American-style bacon. So place that into your bag, and I'm using about a 1/2 teaspoon only of that Prog Powder number 1 for the entire 3.5 pounds of this pork belly. And so with that all in your bag, let's go ahead and just give it a mix. We want all of those sugars and salts to blend nicely together. Okay, so now with our mixture all prepared, let's go ahead and grab our pork belly, and we're going to get it inside of this bag. All right, there we go. Then I'm just going to sort of move all of this brine around all over the top and the bottom. Then once I have some of that mixture on the top and the bottom, I'm just going to go ahead and zip this up, removing as much air as possible. All right, there we go. And you know, guys, don't worry if you don't cover all of that pork belly in that cure, because we're going to be placing this in the fridge for, 5 to 7 days, flipping every single day. And as this happens, it's going to release some moisture, and it's going to just cover this pork belly, really just creating a more liquidy curing brine that this pork belly is going to be sitting in for that time duration. With our pork belly sitting in our curing brine, I'm going to place this in the fridge for 5 to 7 days just to allow the pink salt to do its job and all those flavors to really absorb into this pork belly. Then after that, we'll get it ready for the smoker.
It's been 5 days since we started our bacon and we haven't really done a whole lot to it other than putting it in our cure. And you can see that right away there's been a color change in our pork belly and it's now turning into bacon. We flipped it every single day, and then this morning when I brought it out of the fridge, I rinsed it off thoroughly just to get all the extra salt that's on the outside of that pork belly off. So with our grill set up for cooking around 225 degrees, let's go ahead and get our bacon on the grill. We're going to be smoking this bacon on the indirect side, and you'll notice that I placed in a couple chunks of maple wood just to add to that smoky bacon flavor that we're looking for. And I also placed in a digital thermometer into the thickest part of the pork belly. With our pork belly on the grill, let's close the lid, and we're going to begin cooking this for around 2 hours or until it reaches an internal temperature of 150 degrees. It's been just under 2 hours now, and our Weber kettle has been smoking around 225 degrees the entire time. And so now our bacon is all done. It's 150 degrees. So let's open up the grill and take a look. Wow, guys, look at this. It's got great color. It smells phenomenal. So let's pull it off the grill for a better look. You know, right away you can see that smoke did its job. It looks like bacon. It smells like bacon. It's got some great color. And so now the only thing left to do is let it cool before we slice it, cook it, and then get ready for the taste test. So I let our homemade bacon cool in the refrigerator for about 45 minutes, and this just allows you to slice it a little bit easier. You could, if you're in a pinch, just slice it right away, but the cooler it is, the easier it is to slice into thin slices. And I then cooked a couple slices up on the dripping griddle, and so let's go ahead and try this bacon. Oh, I can't wait for this. Oh man. Oh. That's unreal. Guys, I wish you were here to taste this with me. It's got the right amount of saltiness, balanced with that sweetness from the brown sugar and that maple syrup. And then it has that classic smoky flavor from that maple wood that we put in here. Guys, this bacon is delicious. If you've never tried to make homemade bacon, guys, I'm telling you, it's simple, it's easy, and makes the best bacon you'll ever have in your life. It's a little sweet, it's a little salty, and perfectly smoked. This homemade bacon might just be the best bacon you've ever had in your life. Hey, if you want to see more barbecue videos just like this one, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell, and we'll see you next time. Guys, meron akong dalawang recipes para sa inyo na pwede ninyong gawing pang negosyo para may extra income naman. At may enjoy din ito ng pamilya kapag niluto natin sa bahay. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng homemade tocino. Gaya nga ng sabi ko, ginawa ko ito from scratch. Pwedeng pang negosyo. At gagawa din tayo ng homemade na papaya at sara, pang negosyo rin at pwedeng gawing tosilog. Itong ating tocino fried rice, niluto natin yan gamit yung pinaglutuan ng tocino. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating mga recipes. Kaya kung handa na kayo, tara na, gawin na natin to. Ipe-prepare ko muna itong pork.
hinihiwa ko lang muna ito ng maninipis sa peraso. Pero wag naman yung sobrang nipis yung tamang-tama lang. At kung mapapansin niyo, medyo malapad yung paghiwa ko dito. Ganyan talaga ako magtusino, nilalaparan ko muna bago i-cure. Kung gusto ninyong hiwain ito into serving pieces, pwede nyo rin gawin. Usually ako, hinihiwa ko niyan into serving pieces habang niluluto or bago iluto yung tusino. At this point ay ready na tong pork. Itabi lang muna natin at i-prepare na muna yung mga curing ingredients. Kukuha lang ako ng isang maliit na bowl. Pagsamasamahin na natin dito yung asin. Sodium phosphate. Ito naman yung Prague powder number 1. Nakilala rin sa tawag na pink salt o yung salitre. Naglalagay din ako dito ng ascorbic acid powder o yung vitamin C powder. Hahaluin ko lang ng bahagya at maglalagay lang ako ng tubig. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa ma-dilute na mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa maliit na bowl. Kunin na natin yung malaking bowl na may pork. At ibubuhos ko lang yung ating pinaghalong ingredients. Ilalagay ko na yung garlic powder. Pwede rin kayong gumamit dito ng fresh garlic as long as talagang nahiwa na natin ang maliliit na peraso or na-crush na natin ito. Granulated white sugar. Ito yung dahilan kung bakit matamis yung tocino. Pag titingnan ninyo, mukhang napakarami, pero kapag tinikman ninyo, saktong-sakto lang yan. Naglalagay din ako dito ng anisette liquor o yung anisado wine. At ng pineapple juice. Hahaluin ko lang itong mabuti hanggang sa ma-distribute na lahat ng mga ingredients. Ito yung tanong, bakit yung tocino either pinkish o reddish? At ang sagot dyan, itong ilalagay ko, food coloring lang yan. Nasa sa inyo kung gaano karaming food coloring ang inyong ilalagay para tumingkad yung kulay ng tocino. So ibig sabihin, pwede kayong gumamit dito ng blue, ng green o kahit anong kulay. Pero di ba alangan naman sa tocino yan. Kaya kulay red ang ating ginagamit. At kapag gagamit kayo ng food coloring, siguraduhin niyo na nakagwantes kayo or meron kayong gamit na kutsara sa paghalo. Dahil talagang hahawa sa kamay ninyo yan. At yan, ready na to. Tatakpan ko lang muna itong ating mixing bowl. At i-cure ko lang ito ng 3.5 days to 4 days minimum. Pero pwede ninyong mas patagalan pa para mas okay na okay. At para talagang safe tayo, nilalagay ko to sa loob ng refrigerator. Batay dun sa sinabi kong information, ibig sabihin itong video natin, hindi ko lang isang araw itong isushoot. Pero syempre, di ba, habang kinocure natin yung tocino, sayang naman yung oras. Kaya ipapakita ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng papaya at atsara from scratch. Ayos na ayos yan dahil maganda din itong pang negosyo. Gumagamit ako syempre dito ng green papaya. Para sa akin, pinaka-okay dito yung hilaw na papaya. Balatan lang ninyo yan at tanggalin lang ninyo yung mga buto. Pagkatapos niyan ay hinihiwa ko lang muna yung papaya into quarters. Kumbaga nahiwa na natin sa kalahati yung papaya, yung kalahati ng papaya hihiwain pa natin into quarters para mas madali itong i-handle. Dahil ang susunod natin gagawin ay i-grate na natin ito o gagadgarin na natin gamit ang panggadgad ng keso o yung cheese grater. Kailangan lang natin dito ng konting tiyaga. Yung iba sa atin gumagamit ng mandolin slicer dahil may mga special na ipin yan na pwedeng mag-julienne or mag-shred. Pero para sa akin, mas gusto ko tong cheese grater dahil mas manipis yung nagiging resulta dito kapag ginadgad natin yung papaya. Itutuloy ko lang tong step na to hanggang sa mabawasan na ako ng mga 1,000 calories. At this point ay ready na yung ating mga papaya. Nag-grate ko na lahat.
Ang gandang exercise nito. Ngayon, i-ready na natin yung brine solution. Pagsasamahin ko lang yung tubig at asin sa isang malaki-laking mixing bowl. At hahaluin ko lang itong mabuti. Ilalagay ko na yung papaya. Haluin ko lang sandali at siguraduhin lang natin na kasok completely yung papaya, as in babad na babad. Itong brine solution ay para mapalasa yung papaya at the same time palabasin lahat ng mga dakta dito. Tatakpan ko lang ito ng plastic wrap at i-refrigerate ko lang overnight o hanggang 2 days. Okay guys, eto na yun, 2 days na ang nakakalipas. I-check muna natin yung tocino. So, ang ginagawa ko dito sa tocino everyday ay hinahalo ko lang para maging pantay yung pagkaka-cure dito. So, ngayon 2 days pa lang, nasa kalahati pa lang siya. Ibabalik ko lang muna ito sa ref. Magantay pa tayo ng another 2 days. For the meantime, i-process muna natin yung papaya na binabad natin sa brine solution. Kumukuha lang ako ng katsa o ng cheesecloth. Ilalagay ko dito yung papaya at pipigaan ko lang ito ng tuluyan. Para lang tayo nagpipigaan ng damit dito guys pagkatapos maglaba. Siguraduhin nyo lang best effort ha. Mas maganda kung talagang malabas natin lahat ng katas galing sa papaya. At once okay na tayo dito sa papaya, itabi muna natin to. Ipe-prepare ko lang yung ibang mga ingredients. Kukuha lang muna ako ng pasas o raisins. Ilalagay ko lang ito sa mas malaking mixing bowl. Ipe-prepare ko rin itong bawang. Ini-slice ko lang ito ng maninipis na peraso. Dating naman sa luya, hinihiwa ko lang ito into matchstick pieces. Mas manipis, mas maganda. Gumagamit din ako ng red bell pepper. Optional ingredient ito pero kung gusto ninyong gumamit, pwedeng pula, pwedeng green, bahala kayo, basta bell pepper yan. At syempre guys, hindi mawawala yung carrot. Pwede ninyo itong slice ng simple lang or pwede ninyong artehan ng konti, katulad ng ginagawa ko, para naman maayos tingnan, di ba? Lalo na kung ipang titinda natin itong atsara. Ba, selling point yata yan, yung tipong maganda yung itsura nung atsara na nasa loob ng inyong jar. Ilagyan na natin itong mga carrots na na-slice ko dun sa same na mixing bowl at hahaluin ko lang ng bahagya. Pwede na to. Kukunin ko na yung papaya at ipagsasama na natin dito. Itong papaya, since kanina pigang-piga talaga tayo, nagiging compact na yan. So, kailangan naman buhaghagin natin yan o paghiwalay-hiwalay natin sa isa't isa. At ituloy natin ang paghalo dito sa mga ingredients na nasa bowl hanggang sa maging well-distributed na ang bawat isa. At once na mahalo na, ilalagay ko lang ito sa isang malaking garapon. Kung ibibenta nyo naman itong papaya at tsara, ito na yung pagkakataon kung kailan ninyo i-distribute ito doon sa mga maliliit na jars. Ngayon naman ay magpapainit lang ako ng saucepan. Lalagyan ko lang ito ng white vinegar. Ang gamit ko ay coconut vinegar, pero pwede kayong gumamit dito ng distilled vinegar. At habang papainit pa lang itong suka, ilalagay ko na rin yung asukal. Asin. Haluin ko lang itong mabuti. Ang importante, matunaw na yung asukal agad-agad. At pabayaan lang natin itong kumulo. At once sa kumulo na ng mabuti, mga 30 seconds, okay na yan. Ililipat ko lang itong vinegar mixture na napakainit dun sa jar kung nasaan yung ating mixture ng papaya at ibang mga sangkap. Konting ingat lang dito dahil napakainit talaga nitong suka. At speaking of init, yun yung reason kung bakit nilalagay pa lang natin ng mainit. Para naman maluto lahat ng ingredients na nandun sa garapon o nasa jar. Pagkalagay ng suka, sinasara ko na kaagad yung lalagyan para maipon at maipit din yung init sa loob. Pabayaan lang muna natin hanggang sa mag-cool down na ito ng tuluyan. At once sa mag-cool down na, nilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. Pinapabayaan ko lang ito ng mga 2 araw pa at least minimum. Guys, at this point, ready na yung atsara. Ayan na, nakita nyo naman. Bagay na bagay talaga yan sa tocino. At yung tocino, syempre, okay na rin. Ayos na yung pagkaka-cure natin dito. So, ito na yan. Papatong ko muna dito sa loob ng ating lutuan. Hindi pa mainit yan. Para lang makita nyo mabuti. Yan. So, okay na yan. Lulutuin ko na muna yung tocino at ang isa pang kaganda na gagawin natin para talagang kompleto.
magluluto din tayo ng tocino fried rice. Magpapainit na tayo nitong ating lutuan. Pagdating sa tocino, lagay na natin to. Paano ba kayo magluto ng tocino? Pa-comment naman, piniprito nyo ba to direkta o pinapakuluan nyo pa ba to? Para at least, di ba, ma-compare natin yung iba't ibang paraan natin ng pagluto. Yan, tapos, naglalagay din ako dito ng mantika muna. Itong mantika na to ay garlic-infused oil. Kung nanonood kayo ng mga videos natin, makikita ninyo na itong garlic-infused oil ay ginaderive ko to kapag nagluluto ko ng toasted na garlic o ng garlic na chips. Yon. At pinapakuluan ko din itong tocino. Kaya naglalagay ako ng konting tubig. Yan. So para saan ba itong tubig at bakit ko pinaghalo sa mantika? Ito lang to guys na. Tatapan ko muna ha, at ikukwento ko sa inyo kung bakit. So ngayon, ang ginagawa ko, pinapakuluan ko yung mixture ng tocino, ng tubig at ng mantika. Once na kumulo kasi yung tubig, yung mantika nandyan lang yan. Unti-unting lumalambot yung tocino sa pagpapakulo. Alam naman natin yan. Ngayon, once na kumulo na yan, tatanggalin ko itong takip para naman mag-evaporate yung tubig. At once na mag-evaporate na ng tuluyan yung tubig, yung mantika na lang yung matitira dyan. At unti-unti niyang ipiprito yung tocino. Once na maprito na yung tocino, ready na yan. Tapos yan, pwede na tayong gumawa ng ating tocino fried rice. O yan, kumukulo na. At habang pinapakuluan natin yan, eto na. Ilalagay ko na sa resealable bags yung mga tocino. At guys pwedeng-pwede syempre itong pangbenta, extra income, di ba? Ngayong alam nyo na kung paano gumawa ng homemade tocino from scratch. Ito din naman yung nabibili ninyo sa palengke. Ganyan-ganyan din yung pagkakagawa. Depende lang yan sa timpla, di ba? Kung sakali man na gusto ninyong gawing pang negosyo, tocino at atsara, pagsabihan ninyo pareho, mas okay pa yan. Once na kumulo na, para talagang sigurado tayo na maging malambot yung pork, hinihinaan ko lang yung apoy. So kanina naka-high heat ako, ngayon ilagay ko sa pinakamahina. Pabayaan lang natin, konting tsaga lang sa pag-aantay. Ngayon naman, magluluto lang muna ako ng itlog. Lulutuin ko yung scrambled eggs lang para sa ating fried rice. Yan, pinapainit ko lang itong pan. I'm sure kayang-kaya nyo magluto nito. Yan, so okay na tong itlog. Tapos inilipat ko lang to sa plato. Mamaya, gagamitin natin to para dun sa fried rice. Ngayon naman, ito naman yung fried rice naman yung i-prep natin habang nag-aantay. Ano ko ditong kaning lamig. So ito yung tocino fried rice madali lang. Kuha ako ng asin. Dito ko na asinan habang hindi pa niluluto. Isasangag natin ito dun sa pinaglutuan natin ng tocino. Hinasinan ko lang to para ma-distribute na kagad yung asin ngayon pa lang. Yan, okay na to. Itatabi ko lang muna. Ito naman guys, sa tocino, balik tayo. Ginagawa ko, ito ginugupit ko lang. Kasi di ba, so serve natin ito into serving pieces. So nasa sa inyo, ano ba ang laki ng serving pieces ninyo sa tocino? Maganda yan kasi mas nape-penetrate ngayon nung tubig yung loob na part ng tocino. Mas mabilis itong lalambot at maluto ng tuluyan. Itutuloy ko lang ang pagluto dito hanggang sa mag-evaporate na ng tuluyan yung tubig. Nakikita nyo ngayon na nag-evaporate na yung tubig. Ibabaliktad ko lang itong mga tocino. Sa ngayon, piniprito na natin to dun sa garlic-infused oil na nilagay ko kanina. Guys, pag nagpiprito ba kayo ng tocino, gusto ba talaga ninyo yung nasusunog? Kasi di ba may sugar content to, kaya nangingitim. Mas gusto nyo ba yung ganong tocino o yung tamang-tama lang yung pagkakaluto? May mga kakilala kasi ako talagang sinasadyang sunugin yung tocino for some reason. Pa-comment naman tapos pakisabi na rin kung ano yung reason. Huwag naman yung porket gusto ko yung mga tipong gano'n. Hindi pong kasi mas malutong or something like that. Para lang at least maintindihan natin lahat. So yan, okay na to. Ililipat ko lang ito sa isang lalagyan. Tapos, lutuin na natin yung ating tocino fried rice. Yan, wala na tayo kailangan gawin pa kundi halu-haluin lang tong kanin.
Nagsasangag din ba kayo gamit ang pinaglutuan ng tocino? Ang sarap, di ba? Yung lasa kasi nandun eh. Ako nagagawa ko yan kung niluluto ko yung tocino or longganisa. Yan, napakasarap niyan. At huwag natin kakalimutan, meron tayong nilutong itlog kanina. So ito yon. Tinidiretso ko na yan buong buo. Dito na lang natin to hati-hatiin. Ngayon guys, kung medyo napuputlaan kayo sa inyong tocino fried rice, pwede kayo magdagdag ng toyo. Pero konti lang ha, dahil naasinan na natin yan kanina. Baka naman kasi umalat ng todo-todo. Lalagyan na tayo ng toyo. Okay na yan. Yan, ayos na tong ating fried rice. Yan guys, may isa pa tayong option, no? Ililipat ko muna yung tocino at itong ating fried rice sa isang serving plate. Isasama ko na itong papaya at sara na ginawa natin. At kung gusto nyo pang magprito ng sunny side up egg na iserve kasama to para maging tosilog, gawin nyo. Mas masaya yan, di ba? Mas marami. Yan, pagkatapos nating ayusin sa isang serving plate, iserve na natin to. Ito, ready na tayo sa tigiman portion natin. Pero, kailangan ko lang ihanda itong sausawan. Ito yung dipping sauce ko. Kayo ba, nagdi-dipping sauce din kayo ng suka sa tocino? Tapos naglalagay pa ako dito ng bawang na minced or crushed na garlic. So, yan o, diba? So, yun yung masarap dyan. Tapos hahaluin lang natin mabuti. O, ha? Panalo na yan. Ito na guys, tikman na natin itong tocino. Ayan. Wala mo nang sausawan na suka. Malambot na malambot. Promise. Napakadaling mo na yan eh. Nakatulong dito talaga yung pagpapakulo natin sa pork habang niluluto no, bago natin iprito. Kapag ipiprito nyo ng direkta, yun siguro yung nagiging dahilan kung bakit nasusunog kagad yung outer part ng tocino. Well, kung yun yung method ninyo, okay naman, di ba, kung nag-work. Pero kung naghahanap kayo ng mas maayos na method na ayaw ninyong nasusunog, subukan ninyo yung ginawa ko. Ito naman, isasawsaw ko na. Yan, gusto ko may sili. Hindi mo ganyan. Para saan panalong-panalo yun na yung maanghang na tocino. Yan. Bonus na lang itong piniritong itlog eh. Pero kahit wala nito, okay na rin yung tocino at atsara. Yung tocino fried rice natin. Guys, nag-work talaga. Ewan ko na lang kung hindi pa mag-work yan, oh. Nandiyan na lahat ng lasa ng tocino natin, di ba? Kaya naman okay na okay eh. Lagyan natin ng suka. Iyon. Wow. Yung tocino natin, tamang-tama yung sweetness, pati na rin yung saltiness niya. Talagang nagme-marry yung mga ingredients na nilagay natin. At isa pa yung anisado wine, yun ang nagpapasarap lalo dahil may parang star anise flavor ito na hindi naman overpowering. Kapag kinumbay natin sa papaya at sara na tamang-tama ang asim at tamang-tama rin ang tamis at ang ganda pa ng pagkakakrunch ng ibang veggies na nilagay natin, nandun na nangyayari yung magic. Sorry guys, talo-talo na lang kanina, no? Kasi nasarapan ako eh. Naubos ko na pala. Grabe. Simot. Ganyan ko na-enjoy yung tocino na may papaya at sara. Yan, tanghali ngayon dito, so tanghalian ko na yan. Malamang hanggang hapunan na rin dahil nga sobrang kabusugan. Siguro maglalakad-lakad muna ako para naman ma-digest. Guys, sana nakatulong tong ating mga videos para mabigyan kayo ng panibagong idea sa mga pangnegosyo ng mga dishes o recipes na pwede ninyong gamitin.
At sana subukan ninyo ha. Kahit pangkain lang sa bahay, malaking tulong na meron kayong knowledge sa paggawa ng tocino from scratch at syempre papaya at tsara. Para naman mag-enjoy din yung buong pamilya. Kung nagustuhan nyo tong video na to, baka naman paki-like. At kung hindi ka nagsasubscribe pa dito sa YouTube, pa-subscribe na lang at sa Facebook na rin kung hindi pa kayo nagpa-follow. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli! You ever wonder where certain terms come from, like corned beef? I wanted to make some, and in researching it, found out that corn kernel-sized rock salt was used to preserve meat in crocks or barrels. Interesting. Anyway, guess what today's video is about? Hey guys, it's Kevin from Kevin is Cooking. Thanks for showing up. And whether in this kitchen or out on the grill, you're going to find tasty comfort food meals inspired by my international pantry. Today I'm going to be showing you how to make corned beef from scratch. We're going to start with the beef brisket. I'm going to talk about a pickling spice blend that I make, the brining process as it cures for 10 days, and then we're going to come out and we're going to cook it. And on the recipe, I show you 5 different ways to cook it. Stovetop, oven, Instant Pot, pressure cooker, and slow cooker. So if you're into that, stick around. I'm going to be showing you right here how to do it in an Instant Pot. Let's do it. We're going to start by making the brine that's going to corn, or rather preserve, the beef. And we're going to start off with a gallon of water. And I've got 1.5 cups of kosher salt. We've got brown sugar. We're going to be using pink curing salt. Pink curing salt is made with sodium nitrate to preserve meats. It's typically colored like this, so it's differentiated from table salt. And you can pick this up online. Drop this in. And next up we have pickling spice blend. We'll put this in. And we have garlic. Now we're going to bring this to a boil, stir it, make sure the salt and everything is dissolved. We're going to allow this to cool, and then we're going to pour this over the beef brisket, and that's going to get covered, refrigerated for 10 days. Let's do it. So here's the brine, and in this pickling spice, which I give a new recipe for, so if you don't want to make your own, use your own favorite, but this is a real good one. Anyway, it has mustard seed, allspice, coriander seeds, black peppercorns, ginger, red pepper flakes. Let's see, we got bay leaf, cinnamon stick, dill seeds, juniper berries. You get it. This is so good. So when this cools, we're going to pour it over the brisket and let it brine. What I have here is a 3.5 pound beef brisket. You can typically use between 3 and 5 pounds for this recipe. And what I'm going to do is brine it in this container. You could use large Ziploc bags, double line them, but I'm going to be using this. This is obviously a little bit big for that, so we're going to cut it in half.
Beautiful piece of meat. All right, let's put it in the container and then put that cooled brine over it to store for 10 days. So here we've got the brined corned beef. It was a brisket. We cut it in half. We put in the pickling spices and some other ingredients. We brined it, covered in the refrigerator for 10 days. So now what we're going to do is take it off, rinse it off, and then put it in the Instant Pot with some beef broth and some more pickling spices, and we're going to cook that. So we've rinsed off the brined beef brisket. We're going to use an Instant Pot for this recipe. And what we're going to do is put in the trivet first on the bottom. We'll add the beef brisket. We're going to sprinkle in 1 tablespoon of the pickling spice blend, a fresh batch, and then 4 cups of beef broth. We're going to close this, set it on manual high pressure for 90 minutes. Okay, that's it for today, guys. I hope you enjoyed learning how to make corned beef from scratch. Until next time, don't forget, life's too short to be bland. See you next time. Hey, there's not much of a cleanup today. You lucked out, Ollie.
going to show you all how I do bake ham. Now this ham is a boneless ham, so this is the ham that I'm using today, but I kind of prefer the ham with bone. The ham with bone gives you that more hammy, porky flavor than when you roast it versus the boneless, because you get the flavor from the bone itself with the ones with bone in. But today we're going to use the boneless one. Right? We're going to start with rubbing down with our honey, our mustard, sticking the cloves, the brown sugar, then adding the pineapple and the cherries. We're going to rub first and then add the cloves. We just add mustard and now some honey and some brown sugar. And we're going to stick some cloves. Now the amount of cloves you stick solely determines on how much of that clove taste you want. I don't like too much cloves, so I'm going to just add this amount. But if you like that strong clove flavor, you can add more. Across onto our tray now. We're going to add the pineapple and the cherry, using a toothpick to hold the cherry to the ham. Remember, when it finished, remember to please take out the toothpick. We don't want anybody biting down on any toothpicks or any pieces of the toothpick when they cut in. Alright, see now this ham is a pre-cooked boneless. The baking time is way less. It's boneless, so you don't have to wait for it to cook all the way to the bone. It's already kind of pre-cooked and it's boneless. So we at this point we put it in the oven on a low heat and allow the sugar, the sugar from the pineapple as well the honey to caramelize and give it that nice color, and then we serve.